Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Tuesday po. Ngayon po ay Agosto 12. Ano po? Pagkat natuloy yung 11, at ngayon po ay 12 na. Yan. At ilang kembot na lamang ay kalahati na naman ng isang buwan. Ano po, kapapasok lamang ng Agosto ay hetot malapit na naman itong mapalitan na naman ng buwan. Ano po, naman ko tunay nga na napakatulin po ng araw, di ka man mainip. Ano po, atin po binabati rin ang atin pong mga nakakasama sa ibang bansa. Magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi at magandang madaling araw. Ano mang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo na mundo naroroon, ay laging sumagi sa inyong alaala at huwag niyo pong malilimutan, God loves you and He cares for you dearly, at ang pagnanais niya na kayo po'y i-bless ay kayo na lamang, at kayo po'y ninanais niya ng pagpapalat, biyaya niya ay sumagana po sa inyo. Ako po muli ang yung likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na sa loob ng isang oras ay magsama-sama po tayo na unahin po natin ang ating pong Diyos. Opo, mamalaman ko, sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Simulan po natin ang ating pong mahabang araw at busy araw na tayo po muna ay umupo sandali, saltan ng Panginoon, ay makipagtagpo sa Kanya at umawit papuri na siyang nararapat gawin. Ano po, at tayo po'y manalangin at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Paumanin po yung atin pong boses. Inabot tayo ng ulan kagabi. Paumanin po kagabi nga pala sa atin pong mga nag-aabang ng 777 prayer. Ako po ay naglagay ng pasubali. Ano po? Kami po ay nagpunta sa ating pong evangelism sa lugar ng Alas Asin at nabot kami ng pakalakas na ulan. Ano po? At paumanin niyo po ang ating pong boses. Okay, samantala ating pong binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong Google Meet. At good morning kila Sister Ami at ang inyong buong family, at kayo din Sister Marical, ang inyong buong family, at sa aking sambahayan. Good morning! Yan, mari po kayo. Good morning po. Happy Tuesday po sa ating lahat. God bless us all. Gising-gising na po tayo. Join na po tayo mga kapatid. Yan, salamat sa inyo pong pagbati, at kayo ni binabati rin natin. Nakapapasok pa lang natin, ano? Good morning, Brother Dong, at sa inyong family, at gayon din kay Ate Edith. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Brother Marlon, Elder, at sa inyong family po, at happy morning devotional, at sa ating mga kapatid na naka-join na at mag-join pa sa FB Live and sa Google Meet. God bless us all. Okay, maraming salamat sa inyong pong pagbati, Ate Edith. At atin pong pinapaalalahanan at inaanyayahan po natin yung ating pong mga kapatid sa Limay po, ang ating mga leaders, ang ating pong mga members, ay tayo po'y tinatawagan na tayo po'y makasangkot sa araw po ng Miyerkules. Yan po binigay sa ating araw upang tayo ay maglingkod. Tayo po magpiprepare ng pagkain, magpapakain doon, mag-handle po ng program. At yung pong ating pong prayer warriors, mga minamahal ko, tinatawagan po natin upang sila'y makibahagi rin. Ano po, hindi man sila kasama, ay doon po sa mga tahanan ipanalangin. Pero as much as possible, sana yung mga willing, available, committed to serve, yan po ang ating pong mga matinatawagan. Ano po, yung ating mga kabataan ay maigi po na marami-rami din ang ating pong mga pagdilingkuran, at maigi po na tayo po ay full force. At ating binabati ang mga kapapasok pa lamang din sa ating pong Google Meet na ating kamanggagawa sa Panginoon. Magandang morning, happy Tuesday, Ate Sara, Sister Raquel. Good morning po, happy Tuesday, happy morning devotional. God bless us all po.
Good morning po sa inyong lahat. Good morning din po sa pamilya niya, Elton. Ayan, thank you sa inyo pong mga pagbati at nawa mga minamahal ko, no, ang pagpapala ng Diyos ang sumay niyo po sapagkat tunay nga na nandyan kayo gabit araw, may katiyagaan na nakikibahagi sa ating pong ministeryong ito. At nawa till Jesus comes ay tayo po ay magpatuloy na magkakasamang nagpapahayag ng mabuting balita. At hayaan nyo rin natin pong babatiin ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share, nanood ng video kahapon. God bless po sa inyo. Happy viewing, happy Tuesday kay kapatid ng Big Dilor Celiesa Cain, Sister Aracenia Meriones, Sister Carby Velasco Rojas. At by the way, ano po ating binabati ang ating pong mga kapatiran doon sa lugar ng Alas Asin na nakatagpo ko kagabi. At ating pong binabati sila Sister Christine de la Cruz. Ganyan din po sila Sister, ano ng pangalan? Jane Argumido. Ayun, sorry. Nakalimutan ko pa, ha. At lahat po ng mga nandun, ano, hindi ko na maiisa mga pangalan, ay shout out po sa inyo. At God bless po. At ganyan din po ating binabati sila Sarah Uldi Castro, si kapatid nating Ligaya Santiago Domingo, Sister Jennifer Casimo, ang ating kapatid na Rogin Pajares, Manang Mel D'Agostino, Sister Flor Sanoria, Sister Judy MacLife, at ganyan din sila Brother Delberto Cusana, Sister Violis Parguera, Sister Mary Ann Simbol, at Sister Anelia Cabayt, Brother Marlon Bendo, ating kapatid na Beverly and Gracia Ocampo, Brother Jerome Datimas, Sister Jeline Magarcio Espiritu, Sister Rosemary Israel, at yan din po si Sister Lynn Rose. Ano po. At yan din ay agad-agaran, ano po, ating pong binabati. Ang sabi ng FB ay birthday ngayon ng aking kasamahan sa ng buhay na si Marvin Lase. At yan din ang aking pong inaanak at pinsan at pamangkin sa pinsan, Patricia Gomez. At ang ating pong kapatid na Repi Sagon. At nawa marami pang birthdays ang inyong pong maranging karanasan na pinagkakaloob na ating pong mahal na Diyos na pinuno niya ng kanyang napakayamang blessings. Higit sa inyong inaasahan, higit sa inyong hinihiling. At nawa ang pag-iingat, patnubay at gabay niya ang sumay niyo po. Dahilan dyan, ang pagbati natin ay Happy birthday! Ayan, maligayang karawan po, ha. At enjoy your day, na po. At itong natatanging araw na kung saan inaalala natin ang kagandahang loob ng ating pong mahal na Diyos. At ating pong binabati rin at pinasasalamatan ang ating pong mga sharers, masisipag, matyayaga natin sharers, sila Ate Juby, Migit Pikit, Tita Lolet, Sister Nora Arana, Sister Per Reyes, Sister Jennifer Casimo, Ate Senis Talita, Sister Melda Diego, Advent Talks ni Brother Kim Migit Pikit, Sister Mary May Dolio sa Espiritu, Ate Tessa Lober, Ate Sara Lim, Sister Rebecca Pilayo, at gayon din Sister Maylene Basea. At binabati rin po natin ang mga nasa FB Live na po natin, si Ate Mary, ang sabi niya ay good morning po sa lahat, God bless po. At gayon din si Rachel Mendoza, at gayon din si Mermaid Dolioso Espiritu, good morning po sa lahat. Ay, si Baby Adi nga pala, ayan, ay ating sinashout out mo. Tinakbo pa ako ni Baby Adi para mag-bless. God bless you, Baby Adi. At yan din po si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe ay binabati natin at binabati tayo. Good morning po sa lahat. God bless us all. At si Nanay Eva at Tatay Mando Caños, good morning po. God bless us all. At yan din Sister Gemaline Haylar, good morning po mga kapatid. Naway pagkalooban pa tayo ng maraming kapayapaan. Amen and amen. Opo. At inyo pong tingnan, sa pin comments po natin, meron po dyan na link sa YouTube. Yan po ang ating pong YouTube channel, God's Messages of Love. Pag pinindot nyo po yan, agad-agad makakapunta po kayo sa ating pong channel. Makitingnan po ang mga videos na nandun na, naka-upload na. At pakiiwan lang po ang like
at makisubscribe na rin po at pakipindot ang ating pong notification bell para tayo updated sa mga video sina-upload. Pumpurihin, pasalamatan at ating sambahin ng Diyos, lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, mga bukal ng tubig. Nagmamay-ari ng lahat, maging buhay natin to'y Kanya. Tayo umiiral dahilan sa Kanya pong biyaya at kahabagan at pagmamahal sa atin. Kaya nga po, tayo po ay maging mapagpasalamat lagi sa Diyos. Lalo-lalo na ngayon, tayo po ay Kanyang binangon mula sa mahimbing na pagkatulog. Every gising is a blessing. Kaya nga po, lagyan ng ngiti ang ating mga labi. Magalak ang ating pong puso, gaya ng wika ng butihing apostol, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Opo, maminamahal ko. Sabi kapag daw po tayo ay ngumingiti, ay tayo po ay nalulunasan. Ano po sabi? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. At kung sa Tagalog nga, awitin natin yan, ang sumisibangot daw ay pumapangit. Sige kayo. Pagka kayo ay sumibangot ay papangit kayo. Piliin po natin na maging beauty ano po, at maging malusog. At ating binabati po ang ating pong hindi nabati kanina na ating kamanggagawa sponsor pamagitan ng Google Meet. Magandang morning, Sister Nora at sa pong buong family. Happy Tuesday! Happy God first morning po sa lahat mga kapatid. Happy Tuesday, happy morning devotional po. Ayan, maraming salamat sa inyo pong pagtuon. Paumanin niyo po yung aking pong boses, At medyo nadali tayo ng sipon dahilan sa ating pong biyahe kagabi. At nawa yung ating pong mga kasamang nagbiyahe rin ng mga nakamotor na inabot ng ulan. Nawa kayo po ay nasa mabuti pa rin kalagayan at ang sabi nga ay bawal daw po magkasakit. Okay, paumanhin niyo po Okay, atin pong binabati sila Sister Leia Gumayagay. God first morning everyone. God bless us all. Ang ating kapatid na Sister Ligaya Santiago Domingo. Blessed morning po sa lahat. Sister Leia ni Gregorio Evangelista. Mapagpalang umaga po sa atin lahat mga kapatid. God is good all the time and all the time God is good. At ganyan din si Ate Rita Hornal. Sabi niya po ay God first morning po sa lahat. Blessed Tuesday, God bless. At si Tita Lolet, happy God first morning. At Sister Flor Sanoya, bumabati rin po ng good morning po. At ang ating pong kapatid na Jetro Saises, amen. At ganyan din si Ate Gina ay bumabati rin po ng good morning po. Okay. Ang oras po natin, time check. Alas 5:54 na ng umaga. Kaya nga po, tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at halina po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Huwag na pang mag-atubili, huwag na magpatumpik-tumpik, kundi bagkos sa altar ng Panginoon. Ang buong family magkakasamang nagtutungo, walang maiiwan. God loves the family. Kaya pag malasakitan po natin ang ating pamilya, sikapin na sila po iba isama sa pagtitipon yan po man ay face-to-face o sa online, ang mahalaga po ay kasama natin sila. At sa ilalim ng bandera natin pong Prinsipe Manuel, tayo po humilera at atin pong sasabihing magkakasama at nagkakaisa, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, akin po kayo inaiyahan na tayo po muna ay manalangin sandali. Dakilang Diyos, maraming banal sa oras na ito, handa na po kaming tumanggap na iyong pong maagang pagpapala. Opo, ibuhos nawa ang inyong pong pagpapala ngayon sa lahat na aspeto ng buhay, lalong-lalo na Panginoon sa espiritual namin pong pangailangan. Nawa ang espiritual na almusal na inyo pong inihanda upang amin pong tanggapin ay sa pamagitan po ng banal na espiritu ay maging blessing po ito sa amin. Nawa pagliwanagin ang aming pong tengas pakikinig, lalong-lalo na po ang aming pong puso isipan sa pagtanggap ng iyong mahalagang katotohanan. At nawa pagkalooban kami ng kapangyarihan matapos na aming mapakinggan at mauntindihan, ito naman po ay amin pong maikakabuhay. Makita na ito'y bumabago ng aming pong paraan ng pamumuhay na dinadala kami sa mas mataas na antas ng panampalataya, mas lalo kaming nagiging malusog, na mas lalo kaming nagiging mabuting tao, magiging mabuting mamamayan, magiging mabuting kaibigan, asawa, at kaibigan at ama at magulang sa aming pong mga anak.
Maasa kami na kami rin ay magiging mabuting anak sa aming mga magulang sa pamamagitan ng pagbabagong binibigay ng iyong mga katotohanan na siyang nagpapalaya sa amin. At nawa ito po ay maging blessing din sa iba upang ito ay maging kapakinabangan din po nila sa pamamagitan ng aming pong pagbabahagi. At nawa ang iyong mga anghel lang talaga upang kami po ingatan at samahan na huwag kami mapasok ng tukso, makatapos kami na kayo natas at nalalwati at kayo lamang at wala ng iba, alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, atin pong binabati rin si Tita Gloria Garcia. Ayan, morning, amen, ang sabi ni Tita Glo. Ayan, thank you Tita Glo at may God bless you po. At hayaan nyo na atin pong i-share sa screen ang atin pong babasahin ngayong umagang ito. Ano po? Okay, so ngayon po ay 12 na. Ang atin pong talakayin ay bagaman nababanggit na natin noong nakakaraan, ito po mga minamahal ko, no? Ang kasulutan ay patnubay ni Jesus. Yan, gaya ng atin pong pinag-aaralan nung nakakaraan pa mula pa ng August 1. Walang ibang istoryang pinakamaganda na mapapakinggan at maaari nating bahagi kundi ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at pananatiling buhay dahilan sa pag-ibig sa bawat sangkatauhan ng atin pong Panginoong Jesus. Kaya nga po, samahan po natin ang pagbubulay-bulay, ang ating pong pagbabasa at pakikinig, at samahan po natin ng napakaraming panalangin at nawa tayo po'y matuto sa kanyang paaralan. Okay, ito po ang ating pong key text mula sa Lucas Kapitulo 2, talatang 47. At ang sabi po ay, at lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang pagkaunawa at mga sagot. Yan. So yan po, no? Patuloy natin tinitingnan ang buhay ng ating Panginoon Jesus sa kanya pong kabataan, ano? At nakita nga natin ng mga nakakaraan ay tunay nga na pinagpapahalagan niya ang salita ng Diyos. No po? Sabi nga nung akin, natatandaan ko nung kahapon niya tayo, sabi niya, siya na nagbigay inspirasyon sa mga propeta upang isulat ang kanyang ministeryo, no po? Yung kanyang paparito at ang kanyang pagbabalik na ikalawa. Yan po ay beforehand ay pinakita at ngayon ay nagiging katuparan sa pamamagitan ng buhay po ng ating pong Panginoon Jesus. Okay, ito po ang laman ng ating pong babasahin. Excuse me po Sabi dito, alam nila yung mga rabi, yung mga tagapagturo, pag-arabi po, yan po yung mga tagapagturo na sa kanilang relihiyon na siya ay nauuna sa kanila sa espiritual na pagkaunawa at na siya ay namuhay na walang kapintasan. Ngunit sila ay nagalit sa kanya dahil hindi niya lalabagin ang kanyang budhi sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga dikta. Yan po yung kahapon natin pinag-aaralan kung saan ay malaking sumbat ang buhay ng ating pong Panginoon Jesus dito po sa mga kanyang nakakasama yung mga skriba at pariseo. Kapag tunay nga na yung sinasalta ng ating pong Panginoon Jesus ay kanya pong ikinakabuhay. Samantalang ito pong mga nabanggit kong una ay nananatili na yung mga kaugalian, tradisyon, sabi-sabi, nakagisnan, ay yan po ang namamayani imbis na yung mismong sariwang salita ng Diyos. At lalo na, nang minamahal ko, yung pong kanyang buhay na pagsunod. Yan po ay naging sumbat dito at imbis na mangagsisi ay nainis at yun po ang nag-trigger sa kanila later on sa ating pong mga pagbabasa ay nag-trigger na gawan na kapinsalaan ng ating Panginoon Jesus na ipako sa krus. Yan, okay. Samantala, dito lang po muna tayo. Okay, sabi dito, nabigong kumbinsin siya, sino po yun, ng ating Panginoon Jesus, na dapat niyang tingnan ang tradisyon ng tao bilang sagrado. Pumunta sila kina Jose at Maria at nagreklamo na si Jesus ay tumatatak sa maling landasin tungkol sa kanilang mga kaugalian at tradisyon.
Alam ni Jesus kung ano ang magkakaroon ng pagkakabahabagi ng kanyang pamilya laban sa kanya dahil sa kanyang reliyosong panampalataya. Okay, ano po ang sinasabi? Minsan pa, ang paalala, lalo-lalo na sa ating mga kabataan, manindigan kung ano ang tama. Ang prinsipyo ng Biblia ay manatiling ikinabubuhay ng mga terwan. Kahit na ikaw pa ay mag-isa na lamang na nakatayo sa totoo, yan po, maminamal ko, ay tindigan. Kasi hindi po nakabase sa dami yung pong basihan ng kung alin ang totoo. Kapag nakita natin marami ang naninindigan na ito ang tama, tapos ay ikaw lang mag-isa, nagdududa ka, hindi po, kung ano po ang tama, lalo na ang tama po ay kung anong sinasabi ng Biblia, manindigan po doon. Tama ang sabi ng ating pong Panginoon Jesus. Actually, na kanya naging karanasan, kaya pala nang sabi niya, sabi niya, ako hindi na parito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Sapagkat ang asawa ay magiging laban doon sa biyanan at yung anak doon sa kanyang magulang, and so on and so forth. Bakit? Sa pagtindig kung ano ang totoo. Kasi ito po ang naging karanasan. Ano po sabi niya? Alam ni Jesus kung ano ang magkakaroon ng pagkakabahabagi sa kanyang pamilya laban sa kanya dahil sa kanyang reliyosong pananampalataya. Ang wika pa nga niya, mga minamahal ko, sabi niya, ang nagmamahal ng higit sa kanya ama at ina at sa kanyang mga kapatid and so on and so forth, mga minamahal ko, ay hindi para sa akin. Kaya kailangan po, kasi napakaliwanag po ang una't dakilang utos. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus doon po sa mayamang lalaki, na nagtanong ng mga bagay-bagay, ang sabi niya, at yung iibigin ng Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kalakasan mo, yan ang una at dakilang utos. At ang ikalawa ay ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong pag-ibigay sa sarili. Malinaw, mga minamahal ko, prioridad ng Diyos. Kaya nga ito ang kinabuhay ng ating pong Panginoon Jesus. Nanindigan ko ano totoo, no matter what, anuman po ang maging kahinatnan, anuman maging konsekwensya, ay handa siya as long as yung totoo at katotohanan ang kanya pong pininindigan. Minahal niya ang kapayapaan. Hinangad niya ang pagmamahal at pagtitiwala ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Ngunit alam niya kung ano ang maalis nila ang kanilang pagmamahal sa kanya. Siya ay dumanas ng pagsaway at pagpuna dahil tinahak niya ang isang tuwid na landas at hindi gagawa ng masama dahil sa iba ay gumagawa ng masama. Ngunit tapat sa mga utos ni Jehovah. Ano po sinabi? Bagaman marami ang gumagawa ng taliwas sa kanyang ginagawa, abay hindi naakit ang ating pong Panginoon. Alam nyo, yan po ay isang malaking paalala sa atin, Minsan pa, yung ating talamak na sinasabi, makisama, ngunit wag makisama. Ngunit marami po ang nabibigo na kung saan ay hindi lulubayan ang pagsama sa makamundong kalayawan, kasama ang mga kabarkada, kaibigan. Ano pat ang nangyayari, imbis na makahikayat, sila ang nahikayat. Mga minamahal ko, mayroon po kasabihang Ingles, ito po, babala po ito, Ang sabi po ng kasabahang English, ayun pong birds with the same feather flocks together. Kaya nga po, mga naman ko, kung ibig natin ang buhay ay makadiyos, ang ating pong hanaping sasamahan, yung pong mga namumuhay na makadiyos. Kung ang gagawin po natin ay tayo po ay mamumuhay kasama ng mga lumalabag sa ating pong mahal na Diyos, biruin nyo, ano bang gagawin nyo? Halimbawa, kayo po'y nangangaral ng salita ng Diyos, tapos nasa inuman kayo, nagiinuman sila, at languna. Kapalagay nyo po ba tatanggapin po yung sinasabi nyo? Tapos, aalokin ka na ngayon ng kanilang mga iniinom. Mga kapatid, sabi nga, sa biro-biruan, ang diablo daw po ay hindi na po nahihirapan na tuksoin tayo. Sapagkat mismo yung tao ang lumalapit sa tukso. Huwag naman mangyari. Sapagkat ito po, pinapaalalahanan tayo ngayon. Manindigan po sa katotohanan. Gaya po ng ating pong Panginoon Jesus. Ang sabi dito, sinaway siya ng kanyang mga kapatid sapagkat siya ay tumindig sa malayo sa mga seremonyang itinuturo ng mga rabi. Sapagkat mas
Pinahahalagahan nila ang salita ng tao kaysa salita ng Diyos dahil mas inibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Opo, mga minamahal ko, no? Ito ang naging kaganapan sa buhay ng ating pong Panginoon Hesus. Minsan papaalala po sa atin. Gaya ng aking binasa kahapon, ano po, ang ating pipiliin ay yung pagsunod sa utos ng tao. Wika po ng Biblia, maliwanag po yon. Ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan sa akin, na itinuturo ang aral ng mga tao kapalit ng kautusan ng Diyos. Mga minamahal, nawa ay piliin po natin, saliksikin natin ano ang totoo at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin at mamuhay tayo sa katotohanan gaya ng ating pong nabasa kahapon. Ano po? At yan po ay napakahalaga din. Ito po, no? Ito maganda. Sabi niya, dahil mas inibig nila ang papuri ng mga tao kaysa sa papuri ng Diyos. Sino po yon? Yung mga escriba at pariseo. Okay, ano pong lesson na ating po matitingnan? Mga kapatid, maigi na tayo po'y mapaalalahanan na kinakailangan ay ang ating pagpapahalagan ano ang sasabihin ng Diyos sa atin. Maaaring katulad po nito, no po, kung ano-anong sinasabi sa ating pong Panginoon Hesus na sinasaway siya, pinupuna siya, samantalang kanyang ginagawa tama at angkop sa gusto ng Diyos sa kanya pong banal na kalooban. Alin po ba ang mahalaga sa atin ngayon? Yun bang sasabihin ng tao? Minsan ay nag-aalala tayo na, nako, baka ano mo sasabihin ng aking kapwa kapag ganito ang aking ginawa? Kapag hindi ako nakisama, anong sasabihin sa akin? Mga kapatid, ano po bang mahalaga? Yung pong say nila o yung say ng Diyos? Hindi po dapat ang ating pong pananagutan ay sa ating pong mahal na Diyos, mga namal ko. Kahit na anong sabihin na sa iyo na wala kang pakisama. Sabihin na sa iyo na napakasungit naman ito at wala kang pakikisangkot sa kanila. Ang mahalaga yung sinasabi sa iyo ng Panginoon na tama ang iyong ginagawa, naninigay sa tama at namumuhay ka sa prinsipyo ng banal na kasulatan. Yun lamang po, dapat sapat na. Sabi nga, ang paglilingkod natin ay sa Diyos, mga minamahal ko. Okay, ang sabi pa po dito sa pagpapatuloy ay heto pa. Wait lang atin pong ipipihit ang ating pong page. Okay, ang sabi po dito, ginawa ni Jesus ang mga kasulatan na kanyang patuloy na pag-aaral. At nang subukan ng mga eskriba at pariseo na tanggapin siya sa kanilang mga doktrina, nakita nilang handa siyang salubungin sila ng salita ng Diyos at wala silang magagawa para kumbinsin siya na sila ay tama. Tila alam niya ang mga banal na kasulatan mula simula hanggang wakas at inulit ang mga ito parang sumikat ang tunay nilang kahulugan. Nagalit sila ng batang ito ay dapat maglakas loob na tanungin sa kanilang salita, ang kanilang salita nang ito ay kanilang tungkulin na pag-aralan at ipaliwanag ang mga kasulatan. Ano pong binabanggit sa atin? Magbasa, mag-aral, magbulay-bulay, ikabuhay ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga minamahal ko, matuto sa sinabi ng Panginoon. It is written, thus saith the Lord. Yan po madalas ang ating naririnig. At kung may nagtatanong sa kanya, have you not read? Hindi mo ba ka nabasa? Kaya pinapakita sa atin ang kahalagahan ng pagsasaliksik. Kaya nga, God bless you po mga kapatid ko, na kayo po ay meron pong Bible time. No po? Yung kayo ay meron pong Bible reading time. At hindi lamang pa Bible reading, kundi ito inire-reflect nyo at pinag-aaralan nyo. At ang gaya nga sabi ng Biblia, no, mapalad ang bumabasa, ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at mga tumutupad ng mga bagay na susulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Opo, may God bless you po. Sapagkat ito po ang buhay ni Kristo. Ito po ang ating pong dapat na sundan. Ito po ang halimbawang ipinakikita sa atin ngayong umagang ito. Ang sabi po, binantaan siya ng kanyang mga kapatid at hinahangad na pilitin siya na tahakin ang maling landas. Ngunit, nagpatuloy siya na ginawang gabay niya ang kasulatan. Kaya nga po, mga minamahal ko, let us be guided by His words. No po?
Ang sabi nga ng madalas natin binabanggit ang AWR na slogan, if it is not in the Bible, I will not believe it. If it is in the Bible, I will believe it. It is not for me. Kapag ka hindi po iyan ay nasusulat sa Biblia. Napakalaga po. Kapag ka ito po ang ginawang sandata, kung matatandaan nyo yung tukso sa ilang, di ba? Yung ating pong Panginoon Sus, abay ginamitan ng salita ng Diyos ng kaaway. Di ba sabi niya, di ba't nasusulat na kapag ikaw ay nahulog at ikaw ay magpapadala ang Diyos upang ng kanyang mga anghel upang yung kahit na yung talampakan na huwag magalusan. Anong sabi ng Panginoon natin? Nasusulat din naman. Huwag mong tuksuhin ng Panginoon mong Diyos. Anong sinasabi? Ang salita ng Diyos ang ating pong magiging sanggalang. Sabi nga sa yung sa armor of God, mga naman ko, ang simbolismong kanyang binabanggit, ito daw po ay ating pong tabak. No po, yung kanyang salita ng Diyos. No po, pamamagitan niyan ay meron tayong panglaban, ang salita ng ating pong mahal na Diyos. Ano pa ang sabi dito? Mula nang matagpuan siya ng kanyang mga magulang sa templo na nagtatanong at sumasagot sa mga tanong ng mga doktor, hindi nila maintindihan ang kanyang paraan ng pagkilos at tahimik at magiliw. Siya ay tila na isa na nakahiwalay. Sa tuwing magagawa niya, siya ay lumalabas na mag-isa sa mga parang at sa mga gilid ng bundok upang makipag-usap sa Diyos ng kalikasan. Nang matapos ang kanyang gawain, gumala siya sa tabi ng lawa, sa gitna ng mga puno sa kagubatan at sa maluntiang lambak kung saan naisip niya ang tungkol sa Diyos at ingat ang kanyang kaluluwa sa langit sa panalangin. Mga naman ko, ito po, atin po ito sigurong bigyan ng pagpapansin at pagpapahalaga. Maigi, mula po sa karanasan ng ating pong Panginoon Jesus, na mag-google tayo ng panahon sa nature, minsan amin po itong tinry, na kami ay nag-worship sa nature. At talaga namang makikita mo, mas ma-appreciate mo. Tumingin-tingin ka lang sa iyong paligid ay makikita mong may mensahe ng dinadala sa iyo. Sapagkat ang kapaligiran, lalo na ang ating pong kalikasan, ay isinisigaw na meron tayong Diyos na makapangyarihan, Diyos na malikhain, Diyos na puno ng pag-ibig, at Diyos ng kaayusan, Diyos na may kontrol ng lahat. At ito po ang ginagawa natin pa sa panahon na siya ay nag-iisa at nakikipagtagpo sa kanyang Ama. Nananalangin, mga naman ko, sapagkat tunay alam niya na siya ang pinagbumulan ng kanyang lakas nung panahon siya ay nagkatawang tao. At tayo naman, mga naman ko, atin dapat malaman, siya rin ang ating pong pinaghihugatan ng lakas sapagkat ang wika nga, I can do all things through Christ which strengthens me. Ang sabi po dito pa sa huli, siya ay babalik sa kanyang tahanan upang gampanan ang mga abang mga tungkulin ng kanyang buhay at upang magbigay sa lahat ng halimbawa ng matyagang paggawa. Amen and amen. Napagandang pag-aralan talaga ang buhay ng ating Panginoon. At bagaman busy sa mga gawaing spiritual, ay kanya rin pong di nakakalimutan ang kanyang pong mga obligasyon sa kanyang sambahayanan. Kaya nga mga kapatid ko, ito po'y nawa ay maging paalala rin sa atin na magkaroon tayo ng kasigasigan, kasipagan sa anumang mga gawaing nakaatang sa atin. Yan man ay sa spiritual o sa ating pong pang-araw-araw pamumuhay, gayahin ang pamantayang iniwan ng ating pong Panginoon Jesus. Okay, so ito po ang ating pong pag-aaral. Ang kasulutan ay patnubay ni Jesus. Okay, mga manawanan ko, nais nating anyayahan ang ating mga kasamahan. Ano nga bang paraan ng patnubay ng Biblia ang ating pong naging karanasan? Naranasan nyo na po ba na parang tilang gulong-gulo kayo at kayo po ay nababalisa at pagkatapos ay naalala nyo ang inyong nabasa at pagkatapos ay tinuruan kayo ng banal na kasulatan upang tahakin ang tama, magdesisyon ng tama, magsalita ng tama, at gumawa ng tama at mag-isip ng tama. Yan po, atin pong tingnan, atin pong saliksikin ang atin pong mga memory banks, atin pong i-rewind, mga minamahal ko, at atin pong i-share ang ating mga personal testimonies at mag-bless tayo ng iba. Okay, so atin pong pagbigyan ngayon, ang nagtaas na ng kamay, wait lang po, ihahanda po natin kasi magbabackfire po ito pag di natin na-off.
Ay, Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ang unahin po natin ay ang sundin ng tinig ng Panginoon na siya maging sentro ng ating buhay. Kung tayo po ilalakad na kasama ni Kristo sa ating buhay, makikita po natin na napakabuti. Kagaya na lang po ng naranasan natin kagabi na sobrang lakas ng ulan sa evangelism at nung hanggang sa umuwi, ang patnubay ng Panginoon ay nandoon kapag inunom mo siya sa lahat ng oras, ikaw ay kanyang gagabayan at iingatan. Makikita natin dito na napakabuti ng Panginoon, siya ay makapangyarihan sa lahat, siyang nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala. Sinasabi nga po sa Deuteronomy 30 verse 10, kung kainyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. Kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. At sinasabi din po sa Jeremiah 7:23, kundi ang mga bagay na ito ang inuutos ko sa kanila na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Yung Panginoon napakabuti niya sa lahat ng oras, kaya pag tayo po, dapat tayo'y maging masunurin kung ano man po ang ating pinag-uutos sa ating ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon, tayo po'y maging mabuti at tapat nakatiwala sa mga oras na ito. Makikita niyo po ang lahat ng biyaya at pagpapala ipagkakalob ng Panginoon at ikaw ay gagabayan sa kanyang mga lakad. Nakasakasama natin siya na hindi tayo pababayaan. Kagaya na lang na na-experience natin kagabi, na ulo na mabuti ang ating motor, pero sa kabutihan ng Panginoon, ito'y umandar at hindi ito namatay. Dire-diretso tayong nakauwi sa ating tahanan. Ang Panginoon ay napakabuti sa lahat ng oras, kaya lubos tayong magtiwala at manghawakan sa kanyang pangako na hindi tayo pababayaan. Kapag inuna mo siya, ang lahat ng bagay ipagkakaloob niya sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. amen and amen, Sister Imelda. Ano po, na, at tunay nga, natandaan po natin ang pangako ng Diyos. Ano po, at yan po ay ating mapagkakatiwalaan. Gaya nga ng ating na pag-aaralan ngayon, namumuhay tayo sa patnubay ng kanyang salita. Opo, salamat sa Diyos. Ano po, at habang nagko-crusade, abay biglang buhos yung ulan, mga bata, lakas. No po, iniisip ko nga nako, Panginoon, nawa ay tulungan niyo po ang aming pong motor. Ginawin pa naman yun. At pagka umuulan ay nagkakaroon po ng ng problema. At praise the Lord. Mga naman ko, nung kami po uuwi na ay ambon-ambon na lang. Siyempre, malayo-layo amin nilakbay. Yung ambon-ambon na yon ay balog na balog talaga kami. Pero ang maganda ay hindi kami sinalubong ng malakas na hangin at malakas na ulan at nakarating kami. Ito nga lang at medyo may sipon. Pero talagang ganon. At kailangan lang ay lunasan. Ayan. Pero salamat sa Diyos sa kanyang kagandahang loob. At kapag nga yung kanyang guide, ang kanya pong atin pong susundan, ay hindi po tayo mapaparwa. Actually, maraming pagkakataon na mapapatunayan po natin napakahalaga po ang pamamatnubayan. Lalo yung mga nakasulat sa kawikaan, mga minamahal ko, bigyan yung pansin. Buhay ng tao po, yung mga nasa kawikaan, pakibasa nyo. At napakaraming aral po ang ating matututunan. Okay, Brother Dong. Sige po, go ahead, Brother Dong. Brother Dong, wala. Sige, try, subject. Wala. Walang boses. Pakipindot mo yung mga dati mong pinipindot. Wala, huni lang po. Para na dong. Low. Yan po. Yan. Yan, sige, go ahead. Tunay naman po sa ating buhay, yung mga karanasan natin sa ating Panginoon, yung kanyang hindi natin napapansin, sabihin natin, maliit na bagay lang, yung maliliit na pagliligtas, po. Tunay naman po na pupurihan natin ang ating Panginoon sa ating mga karanasan na yun. So, doon ako na nag-focus, Brother Marlon, sa hindi sa papuri ng tao, kundi sa papuri ng Panginoon. Kasi kahapon, siyempre po, flag ceremony, Brother Marlon, at inihintay kita kahapon.
So, andoon po sa harapan, sila manager, yung mga board of directors natin, Brother Marlon. Siyempre po, pag andoon yun at sabi ko, naku, ako yung mananalangin. Ayan po, siyempre, yung ano po bang turo ng Biblia. Pag kinahiya mo ko sa lupa, ikakahiya rin kita sa langit. Ano po? Kaya po, siyempre po, may parang nagpupush sa'yo na, sige, manalangin ka. Doon ko po nakita na yung tao pala, pagdating sa Panginoon, ano po, pantay-pantay siya. Walang mataas, walang mababa. Tulad po sa panalangin, ano. Sama-sama po kami doon. At pagkatapos po ng panalangin na yun, alam niyo po ba yung mga kasamahan, ano. Siyempre, kahit sila daw ay maano doon, yung parang Brother Marlon, yung mahihiya o hindi nila alam masasabihin nila dahil lang kaharap nila, manager, yung mga board of directors. So, tunay po yun, pagka ganun yung mga hamon sa atin. Na kung sabi nga, kung papatay natin yung ating sarili na hindi tayo ang nabubuhay, magagawa pala natin, Brother Marlon, ako isipin natin na, para sa Diyos to. Hindi to para sa papurihan lang ako ng tao. Hindi tapos na po manalangin. Sabi ng mga kasamahan ko, kung ako ikayon, hindi ako makakapagsalita kasi andun sila manager sa harap. At kahit naman wala sila manager, hindi nila masubukan na manalangin doon sa harap. Sabi nila, hindi daw sila marunong. Ba't ganun kayo manalangin? Parang may binabasa kayo. Totoo ka ako, sa isip yung pumapasok. Kasi dire-diretso daw. Sabi ko, ganun talaga ang pananalangin, hindi sa sarili mo. Hingin mo sa banal na espiritu. Pag pumasok sa isip mo, yun sasabihin mo. Kasi sila, sabi nila, yun nga po, wala silang masasabi. Sapagkat nasa harapan nila yung matataas na tao, yung mga boss. Ano po. So, doon po ako nagpapasalamat sa Panginoon, tayo po ay ginagabayan niya. At doon ko po nakita nga, Brother Marlon, na pagdating sa Panginoon, walang mataas at mababang tao. Pantay-pantay sa paningin ng Diyos lahat. At yun lang po yung, siyempre, hindi naman ako po sa papuri doon. Ang ko lang po doon ay proud ako sa Panginoon at binigyan niya ako ng lakas ng loob para may hayag po sa kanila yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Yun lang po aking karanasan kahapon at papuri po sa Panginoon at hindi po sa akin. Lang po at magandang umaga po sa ating lahat. Amen, Brother Dong. Ayan, thank you sa impong pag-share. Pakisuyo po yung mic, Brother Dong. Paki-off. Ayan, thank you. Ayan, ang papuri ay sa ating pong mahal na Diyos. Tama ang kanyang sinabi, po. Sabi nga niya, sa pagharap niyo sa mga matataas na tao, mga hari o gobernador, ang sabi niya ay, ako ang magsasalita sa inyo. Hindi niyo intindihin ang inyong sasaltain sapagkat ibibigay sa atin ang ating sasabihin. Kaya nga, mga mahal kong kapatid, tama ang banal na kasulatan, ang karapat dapat na siya ipagtiwalaan. Sapagkat sa bawat sandali, napapatunayan natin na ito'y totoo. At sa bawat pagpapatunay na ito'y totoo, mas nadadagdagan dapat ang ating panampalataya. Hindi po nadadagdagan yung ating pagdududa. Kasi tayo mismo ang nakakapagpatunay. Kaya nga ang paglago daw sa panampalataya ay yung ating pong pagpapractice ng ating pong panampalataya. Yung ating mga karanasan sa ating pong mga panampalataya. Kaya nga po, tama, tayo po ay mapatnubayan ng kanyang salita. At para mapatnubayan tayo ng kanyang salita, siyempre, dapat ay pagtiwalaan mo ito. Okay, ating binabati. Thank you, Brother Dong. Binabati natin, Sister Janet Maravillosa Inampas, all the way from Davao. Sabi niya ay Amen. At ganyan din po si Ate Peli ay binabati tayo. Good morning po. God bless us all. At si Ate Lita nasa FB. Mapagpalang araw po sa lahat.
At Sister Joy Villarosa, happy Tuesday to everyone. God bless us all. At Sister Arsenia Merioles, God is good all the time. Magandang umaga po sa lahat mga kapatid. Happy morning devotional. Si Ate Tessie Lopez Alberto, good morning po. God bless our morning devotional. God bless us all. Si Nanay Juanita Arapos Kabakungan, bumabati rin sa atin ng happy Tuesday. God bless us all. At si Sister Eunice Maniguslim, good AM to everyone. God bless. Yan. Ang oras po natin, time check, 6:27 in the morning. Ayan, ang sabi ni Sister Arsenia, ito. At welcome na welcome po ang inyong pong mga pag-share mga kapatid, ano? At makakasigurado kayo na bibigyan kong panahon na basahin yan. Okay, sabi dito ay ganito. Maraming mga tao na mas pinakikinggan nila ang mga walang kabuluhan na pag-uusap o mga kwento kaysa naman ang mga salita ng banal na kasulatan. Opo, totoo yan mga kapatid, no? Lalo-lalo na kung kayo po ay nagba-Bible study. Ako, ang hirap maghanap ng mga Bible studyhan. Pero pag inimbitahan nyo sa mga handaan at sa mga kasiyahan, kulang yung bangko po ninyo. Pero pagdating sa pag-aaral ng Biblia, yan po masakit na katotohanan na nagiging karanasan, hindi po nagiging interesado. Kaya sabi po dito ay ganito pa. Sabi niya, no? Magbasa man ng banal na kasulat ng Biblia ay madaling antukin o makatulog dahil walang ganang makinig sa banal na salita ng Diyos. Katulad ng mga kabataan sa ngayon na mabuti pang cellphone na kalahawakan kaysa banal na Biblia. Kaya nga dapat talagang higit na tayo ipahalagahan natin ang palaging magbasa ng Biblia dahil mararamdaman natin ang kapayapaan ng ating damdamin. Purihin natin at sambahin ang ating Panginoon. Right po kayo dyan. Very true, Sister Arsenia. Sa ating pong mga ginigilaw na tagsubaybay, kung kayo po ay puno ng mga pagkabalisa, puno kayo ng takot, puno ng walang kasiguruhan, kayo ay sagana sa kawalang pag-asa, magsimula pong magbuklat ng banal na kasulatan. Enjoyin nyo, mamnamal ko, ang pakikipagtagpo sa ating pong mahal na Diyos. Ito po ay sulat ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po ay Kanyang ibinigay sa atin upang ito ang siyang magsilbing gabay natin. At diyan natin makikita at matatagpuan ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Diyan natin matatagpuan ang Kanyang kasagutan. Ganyan natin matatagpuan ang Kanyang pagtuturo. Gaya na nabanggit ko. Inyo pong tingnan, po mga kapatid ko, yung kawikaan. Makita nyo doon, malaking tulong. Kayo po ay nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa sambayan, which is yan ay nangyayari. Wala pong perfectong pamilya, lahat ay meron pong mga gantong karanasan. Pero kasi sigurado tayo na meron tayong perfectong Diyos na sa atin nagagabay. Ano po ang Kanyang patnubay? Ito ay napakalaking po sa amin, sa aming sambayanan. Ang sabi niya, ang malumanay na sagot ay nagpapahupa ng galit. Kaya nga po, kapag tayo ay merong mga pag-uusap, siguraduhin natin na payapa tayo. Kung medyo yung bulkan ay sasabog na, kapatid, ay huminto sandali, manalangin, tumigil, at idalangin ang kapayapaan, idalangin ang kahinahunan. At tunay nga na pagka tinry natin yan, talagang mahahantong tayo sa maayos na pag-uusap. Napakaigi po, mga minamahal ko, akin pong pinopromote na atin pong pag-aralan ang banal na kasulatan. At tunay nga na inyo pong masasaksiyan, kayo po mismo, mga kapatid ko, inyo pong patunayan kung ano po sinasabi. Huwag kayong basta-basta maniwala. I-prove nyo na tama ang aking sinasabi o mali ang aking sinasabi sa pamagitan ng kayo mismo ang siyang mag-experience nito. Okay, salamat po sa ating pong mga nagbahagi. Good morning! Ayan, maraming salamat sa inyo pong pagdalo. May God bless us all. Mga naman ko, humayo po kayong payapa, humayo kayong ligtas at pagpalain ng iba. God bless everyone. Shalom and miss pa mga kapatid.